shall not live by bread alone, but by every word proceeded out of the mouth of God. Hallelujah. Before we going to start, abit muna tayo ng isang abitin. Hallelujah. Sige. Man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Lord God, we praise you, we thank you, we magnify your name. Be with us on our General Bible study. Let your Holy Spirit guide us. Hallelujah. Praise you and we thank you. Beside us. In Jesus' name. Okay, we are now on our General Bible study. And our subject for this afternoon is about the salvation. Salvation meaning in the dictionary, preservation or deliverance from harm, ruin or loss. They try to sell it to us as economic salvation. Okay. So, there is a similar or synonyms of salvation, lifeline, preservation, or conservation. In the theological aspect, sa biblical perspective, salvation means deliverance from sin and its consequences, believed by Christians to be brought about by faith in Christ, deliverance from all power and effects of sin. Kaya, yun po ang meaning o kahulugan ng kaligtasan. And there are different kinds of sins. Okay? Evil thoughts, adultery, fornication, murder, thief, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness, and many more. Okay? Merong sinabi si Evangelist Ngozisa. Sabi niya, I break every chain of shame. Ito po yung mga nakakadina. Ano yun? Ayan, shame, pain, sickness, limitations, lack, death, fear, failure, the progress, curse, disappointment, rejection, death, bad luck, divorce, instability in my life. I break every chain of my life in Jesus' name. Kaya dapat ganun po tayo pag may mga masasama at dumarating sa atin na ayaw ng Diyos. Kailangan sawayin po natin. I-rebuke po natin. I break every chain of in my life. Yung mga bad things, mga ayaw ng Diyos. Kaya lang nire-rebuke po yan. No? Pinapalayas po yan at sinasaway in Jesus' name. Kaya exchanging your pain and darkness for salvation in Jesus Christ.
Ito po, ang kapalit naman po niyan, yung mga pain at saka yung kadiliman. Pero dahil po sa kaligtasan na inalok sa atin ng ating Panginoon, ay mapapaigi po tayo. Kaya in the book of Romans chapter 5 verse 8, ang sabi po ron, but God demonstrate His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Ipinamalas na po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay po para sa ating lahat. Kaya pag-aralan po natin what is the meaning of salvation. Salvation is the deliverance from all the power and effect of sin. Ito po ay pagpapalaya. Yung kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay mapapalaya sa resulta ng ating mga pagkakamali, pagsuway sa kalooban ng Diyos, sa kasalanan. Yun po yung ating topic nung last week, yung sin, Satan influence now. So may alok na salvation ng Lord. The universal need for salvation. Ito po ang kailangan natin. At in the book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala at walang nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, gumawa po siya ng kapamaraanan para abutin po tayo. Kaya inalok niya yung kaligtasan. Sapagkat ang kasalanan, ang upa, for the wages of sin is death, in the book of Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya napag-uputi ang Lord, meron siyang kaloob, meron siyang inaalok sa tao, bagamat nagkasala. Bagamat ang nagkasala tao, ang kamatayan, ang upa ng kasalanan o resulta, may kaloob ng Diyos na buhay na wala hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po hindi nagkulang ang Diyos. Kaya dito, sa kapamaraanan ng Diyos, gumawa po siya ng paraan para tayo po ay maligtas. Ano yung mga kapamaraanan ng Diyos? O sa pamagitan po ng kanyang dugo, the blood. Tingnan po natin ang book of Genesis chapter 3 verse 21. O, sabi po ron, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Nag-aalay po sila pareho ng kanilang alay sa Lord. Kaya dito po sa Genesis chapter 3, nag-aalay po sila pareho magkapatid, pero yung isa tinanggap. Yung tapis na alay po, si Cain po, nagdala po siya ng fruit of the ground. Yung kanyang ani, yung tapis rin. Sa verse 4, si Abel din nagdala po. Yung panganay, tupa, mataba, pero pinahalagaan niya yung alay ni Abel. Kaya nagkaroon po siya ng tampo sa Diyos, sama ng loob. Kaya dahil po ron, nagkaroon po siya ng pagkakasala sa Lord. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya dito po, ang nais ng ating Panginoon ay tanggapin po natin yung kanyang dugo
na nalog niya sa tao. The book of Genesis chapter 12, 1 to 7. Ito po yung Passover sa book of Exodus. Alala niyo po yung napatay po yung lahat ng panganay. Dahil yun yung huling salot na nangyari po sa Egypt nung araw. Kasi meron pong 10 salot yan. Yung siyam po, talaga man tumigas po yung kalooban ni King Pharaoh. Dahil sabi po ng Bible, lalong pinatigas ng Lord kasi hindi po siya sumusunod. Alam niyo po, pag sumusunod po tayo sa ating Panginoon, siya po ang nagpapatigas at nagpapalambot ng kalooban ng tao. Kaya pag tayo po ay sumusunod, siyempre mahabag ang Diyos sa atin. Hindi tayo sumusuway sa kanyang kalooban. Yung King Pharaoh, lahat na po ng pestilence, lahat ng mga kapapalagan na imposible, nakita na niya Kaso, hindi pa rin po siya naniwala. Nakita niya yung mga pangyayari. Kaya lang, yung pagtitiwala niya sa Diyos, nag-alinlangan pa rin, nag-alala. Kaya nung nangyari sa kanya, nung huling salot, ito na yung pinakatindi. Ang Diyos din ang nagsabi. Siyang nagpapalambot ng kalooban ng tao, kaya nung namantay na yung lahat ng panganay, mula sa King Pharaoh hanggang sa mga tao ron, mga mamamayan, hanggang lahat ng mga panganay ng mga kanilang alagang hayop, nagkaroon po ng matinding pagtangis ng buong Egypto. At sila po ay pinalaya. Kaya ang sabi po ron, sa Exodus chapter 12, verse, and they shall take some of the blood and put it on the doorpost and on the lintel of the house where they eat. Kung saan sila kumain, para yung angel of death ay dadaanan po sila. Hindi sila maano. Kasi kung hindi po sila nakinig sa instruction ng Lord, yung angel of death po, ay wala po exempted yun. Kaya napakahalaga na tayo po ay maginig na instruction ng Lord. Kasi talagang salita niya po ito. Pag sinabi niya na no, no. Sinabi niya yes, yes. Wala pong in between ng Lord. Pag white, white. Pag black, black. Hindi pwedeng mix. Kaya iniwala niya yung liwanag sa dilim. Kaya mga kapatid, inalok po tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. The Day of Atonement. Una, Adam and Eve's clothing. Second, Abel's offering. Third, the blood, yung Passover, yung Pasko po nila. And the fourth, the Day of Atonement. Yung sa tabernacle po to. The book of Leviticus chapter 16. 31 to 34. Sabi po rin, it is a Sabbath of solemn rest for you. And you shall afflict your souls. It is a statute forever. And the priest who is anointed and consecrated to minister as priest in his father's place shall make atonement and put on the linen clothes the holy garments. Then he shall make atonement for the holy sanctuary. And he shall make atonement for the tabernacle of meeting and for the altar. And he shall make atonement for the priest and for all the people of the assembly. This shall be an everlasting statute for you, to make atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses. Kaya dito po sa Leviticus chapter 16, verse 31 to 34. This is the Day of Atonement, yung pagtatalaga po. The book of verse 31, it is a Sabbath of solemn rest for you, and you shall afflict your soul. It is a statute forever. And the priest who is anointed and consecrated to the minister as a priest in his father's place shall make atonement and put on the linen clothes the holy garments. Then he shall make atonement for the holy sanctuary. And he shall make atonement for the tabernacle of meeting, and for the altar. And he shall make atonement for the priest and for all the people of the assembly.
This shall be an everlasting statute for you, to make atonement for the children of Israel, for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses. So, dito po, ay pinapawiwatig po rito na meron silang alituntunin magpakailanman. At ang pari na ihaharangin at itatalaga ay ang maging pari na kapalit ang kanyang ama ay siyang gagawa ng pagtubos sa suot ng mabanal na kasuotan ito. Sa verse 33, kanyang tutubusin ang santuaryo. No? Kanyang tutubusin ang santuaryo at tutubusin niya ang tuldang tipanan at ang dambana at tutubusin niya ang mga pari at ang buong bayan ng kapulungan. 34. Ito'y magiging alituntuning walang hanggan sa inyo na tubusin ang mga anak ni Israel minsan sa isang taon dahil sa lahat nilang mga kasalanan. At ginawa ni Moses ayon sa inutos ng Diyos. So once a year po, meron silang alituntunin na ginagawa upang tubusin. Kumpara sa sa panahon po natin, upang patawarin. Meron silang ginagawang ceremony para sila po ay mapatawad. The shedding of the blood in the book of Hebrews chapter 9 verse 22. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Dito na po tayo Ngayon, the blood of animals cannot take away sins. In the book of Hebrews chapter 10 verse 4. Nasa atoning work of Jesus Christ na po tayo. In the book of Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Talagang hindi po sa New Testament na po ay ang dugo na mismo ng ating Panginoon ang takip sa ating mga kasalanan. In the book of Matthew chapter 26 verse 28, remission of sins. Kaya sabi po ron, for this is my blood of the new covenant. Ito yung bagong tipan, which is shed for many for the remission of sins. Ito na po yung bagong tipan. Yung kanyang dugo, ito ay pinantubos sa maraming kasalanan. Kaya dito po sa John chapter 1 verse 29, samantalang nangangaral si John the Baptist, nakita niya ang ating Panginoon na dumarating, lumalapit sa kanya. Sabi niya, the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tingnan niyo. Ang kordero, si Jesus Christ po yan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan o sa mundong ito. Saan pa? Sa Romans chapter 3 verse 24. Ano sabi ron? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ. Talagang pinawalang sala po tayo ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang dugo, tinubos niya po tayo. Being justified freely by His grace, biyaya lang po ito. Biyaya lang po through the redemption that is in Christ Jesus. Tinubos niya po tayo. In the book of Hebrews chapter 2 verse 9. But we see Jesus who was made a little lower than angels, for the suffering of death crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. Kaya dito po, talagang
Ito yung pinantakip, yung ginawa ng ating Panginoon para tayo po ay makakamit ng kaligtasan. Tayo po ay, ito po ay grace niya. Para hindi po tayo makalasap ng kapatayan. Yung ibig niyang sabihin yung talagang mapapahamak yung ating mga kaanon. Kaya nga, nagkatawang tao po siya para humiram po siya ng katawan kay Virgin Mary. Para ipanganak po siya, para yun po yung alay sa sangkatauhan. At nung na-crucify po siya, nung tinusok po yung tagiliran niya, umagos po ang dugo at ang tubig. At yun po ang pinantubos sa atin, sa lahat. Para yung kaligtasan po ng sangkatauhan na hindi na lamang po naukol sa mga Hudyo. Maging ang mga basta hindi ka Hudyo, Gentiles po tayo. Kaya nagkaroon po tayo ngayon ng pagkakataon na mayroon na po tayong access sa ating Panginoon. Kaya nung namatay po siya, yung tabing po ng tabernakulo ay nahati. Ibig sabihin, nung sa kautusan po, hindi po basta-basta makalapit ang tao sa Diyos. May mga ritual po sila, may mga tabernacle po sila. Bago sila makapasok, may mga ritual. Nagugas po sila, may alay na hayop. Pero nung ngayong kamatayan ng ating Panginoon, yung tabing po, nahati na. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ngayon ay pwede nang dumirekta sa ating Panginoon. Jesus, dahil siya po ang namamagitan ngayon sa tao at saka sa Diyos. Ngayon, salvation is by grace. Ang kaligtasan ay biyaya. Ito po ay being justified freely. Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Libre po ito dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagtubos niya po sa atin. Talagang pinapanal niya po tayo. Talagang free po yun dahil sa biyaya ng ating Panginoon. The book of Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Sa biyaya, tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil po sa ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Wala po tayong ipagmalaki nito pagdating sa kaligtasan. Biyaya lang po ito ng ating Panginoon na habag ang Diyos sa sangkatauhan. So tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Grabe po ang habag ng ating Panginoon. Sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Grabe po ang biyaya ng Diyos. Ito po ay nagdala ng kaligtasan. At ipinamalas lahat ito sa lahat ng tao. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Kaya nga biyaya sa biyaya po eh. Kaya pag ang isang tao po ay naligtas ang kanyang kaluluwa, nakakilala sa ating Panginoon, being justified freely, talagang mapalad po yan. Kasi po yung mga hindi nananalig sa ating Panginoon, ang sabi po ng John chapter 3 verse 17, they were already condemned. Kaya nga John 3:16, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa bundong ito. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak. O sino mang sa kanya ay manampalataya hindi mapahamak. Hindi po talaga mapapahamak kapag nanalig siya sa ating Panginoon. Nanampalataya po siya. Karoon po siya ng buhay na walang hanggan. Pero sa mga tao hindi nanalig, sila po ay pinarusahan. Condemn already, sabi po doon sa 3:17. Kaya habang binibiyayaan po tayo ng ating Panginoon,
ng pagkakataon po. Samantalahin po natin. Hindi po kung 1 Corinthians chapter 15 verse 3. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scripture. Ito yung gospel na dala-dala ni Apostol Pablo. Ito yung aking ipapangaral sa inyo na aking natanggap din. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan. Kaya napakalaga po na makuha po natin yung kaligtasan na alok sa atin ng Lord. Kasi mahirap pong mamiss ito. Isang bisis lang po tayong bigyan ng Lord ng buhay sa mundong ito. Pagkatapos ay paghatol. Sinabi po yan sa Hebrew 9:27. It is appointed once in man to die, but after this judgment. So samantalin po natin ang pagkakataon po, yung alok ng kaligtasan ng Lord sa sangkatauhan. At purihin ang Diyos, salamat po sa ating Panginoon kasi po yung panahon po ngayon na pinag-aanda natin ang Lord, magkaroon tayo ng pagkakataon ng ganitong sitwasyon. Samantalain po natin, napakaputi po ang ating Panginoon kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Gusto niya na makarinig po tayo bago tayo tawagin ng Lord, o hindi pa siya dumarating, wala pang rapture day. Samantalain po natin ang bawat pagkakataon. Sinabi po yan sa Ephesians chapter 5 na redeeming the time for the days are evil. 5:16 ng Ephesians. Kaya samantalin daw natin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kasi masama na po ang panahon. Stand therefore, kailan tumayo po tayo sa pananampalataya sa kaligtasan na inalok sa atin. Kaya marami pong salamat at sana po napagpala po kayo sa simpleng topic, sa simple pero mahalaga po. Kailan hindi po natin mamiss ito. Siguraduhin po natin na anytime na tawagin tayo ng ating Panginoon, ay ligtas po ang ating mga kaluluwa. Di lang po yung ligtas ng buong ating katawan, ating kaluluwa. Yun ang pinakamatindero kasi ang katawan po, ibabalik sa alapok yun, galing sa alapok. Yung espiritu po, pairam ng Diyos, pag binawi na yan, appointment na natin, wala pong makakalusot yan. Ngayon yung kaluluwa po ang pagandaan po natin. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, the soul, the body, and the spirit must preserve blameless until the coming of the Lord. Marami pong salamat at pagpalain po tayong lahat sa hapon ito. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Ama, marami pong salamat sa inalok yung kaligtasan. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ipuin nyo yung kanilang puso. Touch them, Lord. Reach them, Lord. Have mercy on them, O God. Hallelujah. Na sana po, meron silang natutunan sa hapon ito. Lagay mo po sa mabuting kalooban ang iyong salita. Upang ito po ay tumubo, mamunga, Panginoon, ng marami, Panginoon. Ingatan mo po ang mga manunood, ang mga kapatiran po natin. Hallelujah, provide mo kanilang pangailangan. At nawa, O Diyos, kami datnan mo na mainit ang aming pananampalataya. Laging buhay at gising ang aming mga pananampalataya. Patuloy, Diyos, na ingatan mo po ang aming bansa. Provide mo ang pangailangan po ng aming bansa. Salamat po sa kaligtasan po, lalo po sa sangkatauhan. Kung anisamot na lang in Jesus' name. Amen.